Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga pong muli sa ating lahat. Nandito na naman ako at makakasama ninyo sa isa na namang napakagandang episode. Napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon. Tungkol ito sa pag-formulate o paggawa ng feeds. Nang sa ganon ay makatipid tayo o mabawasan natin at least 50% ang cost o gastos ng feeds o patuka. Meaning, kung ang gastos natin sa patuka ay nasa 60 to 70%, halos 30% o halos wala na tayong kinikita o profit. Ngayon, kung tayo mismo ang magpo-formulate ng feeds o patuka, ay posibleng kumita tayo ng 65 to 70% dahil kayang kunin ng 30 to 35% ang gasto sa raw materials ng feeds dahil ang ating gagamitin po ditong mga raw materials ay nasa bakuran lang natin, nasa paligid natin at karamihan ay kaya nating i-provide ng maliit na gastusin. Okay? Welcome to my channel for Siki Feeds, the 100% natural feeds. Okay? Pero bago tayo magsimula, paki-subscribe and share lang po ng video ito. Nang sa ganun ay mapanood din ng iba at mapakinabangan nila. Okay? Mula sa may akda, ang inyo pong mapapanood at matutunghayan sa video ito ay isang kaalaman tungkol sa pagmamanukan o poultry farming. Lahat ng nilalaman ng video ito ay hindi kathang isip lamang. Ito ay base sa aking masusing pagsaliksik, pag-aaral at pagbasa ng napakaraming artikulo o articles tungkol sa paggawa o pag-formulate ng feeds o patuka para sa poultry animals. Ang layunin ko sa paksang ito ay ang makapagbigay ng kaalaman sa mga nagmamanukan o poultry farmers para makalikha o makagawa ng sariling feeds o sariling recipe ng feeds o patuka. Marami kasing mga farmers ang hindi na kumikita sa pagmamanukan at minsan nalulugi pa dahil sa mataas na presyo ng feeds o patuka. Sa abot ng aking kaalaman at kakayahan ay sinalin ko sa Tagless o Tagalog English version ang topic na ito para mas madaling maunawaan. Maraming salamat po. Okay, ito ang 6 na major components ng feeds. Ito nga yung carbohydrates, yan, fats, proteins, vitamins, minerals. Actually 5, di ba? Pang-6 dyan ay ang tubig. Yan pong 6 na yan ay napakahalaga po sa isang manok. Kaya dapat nakapaloob po yan sa feeds except sa tubig ha. Kasi hindi naman siya kasama sa pagpo-formulate. Nailagay lang yan dyan kasi hindi pwedeng hindi umiinom ang ating mga alagang manok. Okay? Ang 6 na components na ito ay napakahalaga para sa magandang produksyon ng poultry, kaya dapat nasa feeds at kumpleto ang mga ito. Yan, ganun din itong mga protina, itong mga essential amino acids. Yan, actually 11 po yan. Itong arginine, glycine, histidine, leucine, isoleucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan at valine. Uulitin ko po, dapat po ay kumpleto ang mga ito. Hindi pwedeng wala ang dalawa o isa. Kasi pag kulang po sila ay hindi po sila totally nagpapangsyon. Kasi may mga koneksyon po yan sa isa't isa. Okay? Ganun din po ang vitamina o vitamins. Itong mga vitamina A, D, and K. Yan, ang poultry pagmamanukan ay isang malaking bahagi ng pagsasaka o agrikultura. Ang sapat na bitamina at mineral sa feeds ay susi ng magandang produksyon ng poultry o pagmamanukan. Ang kulang naman o di sapat na bitamina at mineral sa feeds ay nagdudulot ng iba't ibang problema sa kalusugan ng poultry o di kaya sa pagkamatay ng mga ito. Yan, ang bitamina ay may dalawang klase. Isa na dito ang fat soluble, ito nga yung vitamin A, D, E, and K. At ang water soluble naman ang mga grupo ng vitamin B complex. Yan po yan. Mga mineral, ito naman siya. Calcium, sodium, chlorine, phosphorus, potassium at magnesium. Ito naman sa micromineral, copper, iodine, iron, manganese at zinc. Trace minerals naman, cobalt at selenium. Ulitin ko po ulit, ito po ay hindi dapat
kalimutan o bawasan o hindi dapat isama sa formulation ng feeds. Mahalaga po ang role nito sa manok. Okay? Okay, dako tayo sa feed formulation. Ano po? Sa mga sangkap tayo. Assuming nang gagawa tayo ng 100 pounds na layer feeds, ito yung patuka para sa paitloging manok o egg production. Yan, nagre-required po siya ng 17% na protina o crude protein. Kung mapapansin nyo po ay mababa, di ba? Compare sa broiler production o yung mga pang meat production, which is yan yun, from 25 down to 20, then down to 18%. Pero ito ay 17 siya. Kasi po, mas mababaw po ang requirements protein ng layer feeds kasi hindi dapat tumaba ang isang paitloging yan, inahin. Dahil nahihirapan po mangitlog ang matabang manok. Okay? Mix A, yung source of energy. Ito ang pangunahing sangkap, corn with 9% crude protein, kasaba oatmeal 6.42 at rice bran, yung pino 9.50 ang protina. Sa mix B naman, source ng protina, vitamina at mineral, ito mealworm o Tenebrio molitor. Yan, ang taas po ng kanyang crude protein, 53%. Moringa oleifera, yung malunggay, at Trichantera gigantea, ito po yung Madre de Agua. Kung mapapansin niyo po ay mga plant-based ang ating mga ingredients. Ito na po yan. Andito na po yung mga nabanggit ko kaninang mga minerals, essential amino acids, vitamina, andito po yan sa mga sangkap na ito. Yan. Kaya napakaganda po ng kalalabasan ng formulation na to. Yan, fixed ingredients. Isa-isahin po natin. Yan. Sodium chloride, ito po yung asin, table salt ba, yung ginagamit natin sa pagluluto. Ang inclusion level niya sa pag-formulate ng feeds ay 0.27, calcium carbonate 4%. Ang calcium carbonate po ay mas magandang gumamit tayo dito ng oyster shells. I-grind lang po natin ng pino. Yan, 4% po, mas mataas ang kailangang inclusion niya kasi mas kailangan ng hen o ng layer hen ng mas mataas na deposito ng calcium kasi ginagamit niya po yan sa pagpo-form ng eggshells. Yan, corn oil and BCO, 4% din. Ayan, yung corn oil po, kaya lagi itong sinasama sa inclusion kasi ang feeds po ay may 1% na linoleic acid o fatty acid. Yan po ang pinakakailangan ng feeds. Kaya yung corn oil po ay may sapat na para makapag-provide ng 1% na linoleic acid. BCO, bakit kailangan pang ilagay itong virgin coconut oil na ito? Ang BCO kasi ay may antibacterial properties po yan. Tumutulong po yan sa pagsugpo ng mga bad bacteria sa intestine o sa katawan ng mga manok o ng mga hayop. Kaya maganda po ang BCO yung nilalagay din sa inclusion. Okay? Itong natural antibiotic naman o growth promoter, sa isang feedso kasi, uulitin ko, hindi pwedeng walang antibiotic. Kaya papalitan natin siya ng natural antibiotic, which is herbs and spices po yan, mga plant-based din. Hindi po ito synthetic antibiotic kasi natural farming ang ating pinag-uusapan dito. 1% din po ang inclusion yan. Kung paano po ito gawin, may separate po tayong video dyan. Okay? Total in grams, ito 4,204.79784. Convert po natin sa pounds kasi pounds po ang ating hinahanap dyan. Ayan, divide lang natin sa 453.590 ito. Yan po yung 9.27 pounds. Yan. Ba't kailangan natin yan? Kasi i-list natin dito sa 100%.
Ano ba itong 100%? Yan po yung feeds na pinoformulate natin. List lang natin yung 9.27 na fixed ingredients dahil wala nga ho itong naiko-contribute na protein. Kaya dito sa 90.73 na natira, dito po natin kukunin yung protina na dapat sa huling bahagi ng presentation na ito, lumabas doon na 17% crude protein ang makukuha natin sa anim na nabanggit ko kaninang ingredients, yung corn, cassava oatmeal, rice bran, tenebrio molitor, moringa olivera at trichantera gigantea. Yun po yun. Pagsasama-samahin natin yon, dapat magtimbang siya ng 90.73 at ang equivalent po niya na protein ang may bibigay nila ay dapat 17% para sa layer feeds. Okay? Step 1. Ayan, find out the average protein of those ingredients. Ayan, mix A. Tayo. Ayan. 1 part of corn multiply to 9%. Ano ba ito 9%? Ito po yung crude protein ng corn. Yan. Ito 0.09. 2 parts ng CRM naman. Yan, 6 multiply to 6.4 dito. Kaya yan, and so on. Rice bran. Nagkaroon siya ng total protein na 0.3134. Para ma-convert natin siya sa percent at makuha natin yung average protein, simple. Yung total protein po na 31.34 divide to 4 parts. Saan nanggaling itong 4 parts? Dito po, 1 part of corn, 2 parts of CRM, and 1 part of rice bran. Total 4 parts, multiply to 100 dahil percent nga ang hinahanap natin. Kaya ito po, 7.835% na average protein. Take note po yung numerong yan na average protein kasi kailangan po natin yan sa susunod na step. Pero bago yan, mix B tayo. Step 1B. Kunin din natin yung average protein niya. Yan, same procedure po. 1 part of mealworm multiplied sa kanyang protina na 53%. Yan, 0.53 and so on. Moringa olivera. Total protein niya ay 1.2092. Same procedure, multiply to 4 parts. Dahil 1 plus 1 plus 2 parts, 4. Then, divide to 4 parts, multiply to 100. Kaya naging 30.23% na average protein. Nakuha na natin yung average protein ng dalawang bahagi, yung mix A and mix B. Proceed na tayo sa step 2. Yan. Simple, gumawa ng square box o kahon at ilagay ang nutritional requirements ng layer feeds, which is 17%, sa loob o gitna ng box at ilagay din ang average protein ng mix A at mix B sa kaliwang bahagi ng box. Sa bandang itaas ang mix A at sa bandang ibaba naman ang average protein ng mix B. Sa pamamagitan nito ay makukuha natin ang parts at total parts ng mix A at mix B na kailangan sa computation sa susunod na step o sa person square method. Kaya po step by step tayo hanggang mapunta na tayo doon sa final. Doon nyo na malalaman kung tama yung computation natin o nakuha natin yung tamang ratio ng mga ingredients. Ito na yung person square method. Ito yung box na sinasabi ko kanina. Bakit 17% yan? Kasi nga 17% yung required na protein ang hinahanap natin para sa layer feeds. Itong sa mix A, nakuha natin yung average protein niya, which is 7.835%. Mix B naman ay 30.23. Para makuha natin yung total parts ng mix A at mix B, otherwise ang total parts ng mix A and mix B, simple. Less lang natin diagonally. Yung 7.835 minus 17, actually negative 9.165 parts sa mix B. I-disregards po natin o babaliwalain natin yung negative sign niyan, kaya 9.165. Same sa taas.
Yan, 30.23 minus 17, kaya 13.23 parts sa mix A. Then, add mix A and mix B, kaya nakuha natin yung total parts. Ito nga, 22.395. Yan pong mga numerong ito sa parts sa mix A, parts mix B, at total parts ay kailangan natin sa susunod na steps. Ito na po siya. Okay? Pero bago dyan, may mga konsiderasyon tayo dyan. Sa maayos na paggawa ng tuloy-tuloy sa square box, may mga mahalagang konsiderasyon. Ayan, ang value sa gitna ng box ay kailangan napapagitnaan ng dalawang value na ginamit sa kaliwang bahagi ng square box. Halimbawa, ang 17% na kailangang protina ng layer hen ay napapagitnaan at pasok sa value ng mix A na 7.835% at mix B na 30.23%. Ibig sabihin, yung 17% na crude protein na ay kayang ibigay ng 7.835% ng mix A at 30.23% ng mix B. Pero kung tayo ay gumamit ng barley, example, na may 12% lamang na crude protein at mais na may 9% ding crude protein, ang square box calculation method ay hindi gagana. Dahil ang 17% na crude protein requirements ay kulang at di kayang ibigay ang value ng protina ng barley at ng mais. Okay? Yan ang konsiderasyon dyan. Ito na, yung step 3. Converting parts percentage of ingredients ration. Yan. Formula po niya, yan, parts divide by total parts, then multiply to 100. Yan sa mix A. Ito nga yung nakuha natin yung parts ng mix A na 13.23. Then divide to total parts, which is 22.935. Then multiply to 100. Yan, nakuha natin yung yan niya, percent ratio niya sa 100%. Sa mix A is 59.08%, round off na ito. Pag percent po, pwede natin i-round off yan. Wag lang sa pounds. Pag pounds po, dapat complete pong numero ang kailangan natin doon. Okay, sa mix B naman, yun, nakuha natin doon kanina yung 9.165 na parts. Then, divide to total parts na 22.395. Then, multiply to 100. Kaya nagkaroon ng 40.92% na ratio. Yan, sa mix B. Kaya total niya is 100%. Kaya kailangan natin i-round off to para lumabas sa 100%. Kasi pag hindi siya 100%, huwag na tayong tumuloy sa susunod na step. Kasi mali na ating computation. Balik tayo sa una. Baka may mali tayo doon. Okay? Step 4. Yan, converting percentage to pounds. Yan, the balance ratio of mix A and mix B. Yan. Yan, nakuha natin yung percent ratio kanina sa mix A. Yan, 59.08%. Multiply natin sa 90.73. Saan po lang galing ito 90.73 ito? Ito po yung tira nung ibinawas natin yung fixed ingredients na 9.27 kanina. Kasi sabi ko nga, yung fixed ingredients ay wala naman siya na i-contribute na protina. Kaya dito lang tayo kukuha sa 90.73 na pounds. Yan. Kaya yung sa mix A, lumalabas doon na ito 53.603284 pounds ang kailangan timbang na kakailanganin natin. Yan. Itong mix A, yung corn, cassava root meal, at saka rice bran. Yung tatlong yon, sama-sama sila, ito ang kailangan natin timbang. In pounds sa 53.603284. Yan. Sa mix B naman, ito, nailakuha natin yung percent inclusion niya, ratio niya, 40.92%. Yan, multiply to 90.73 pounds, kaya 37.126716 pounds. Ito naman timbang na ito ay magsasama-sama yung sa mix B na mealworm, yung moringa oleifera, at trichantera gigantea o yung madre de agua. Yan. Total mix, ito 90.73. Yan nga yan. Ito minultiply natin.
Step 5A, yan, ratio calculation of components and check the contributed proteins of those ingredients. Alam niyo mga kaibigan, dito na natin malalaman kung tama o mali ang computation natin. At dito natin malalaman kung ilan ang nai-contribute ng bawat ingredients, ilang protina ba ang naibigay nila. Gaya nitong mais. Dahil 25% ang inclusion level niya, ang 25% ng 53.603284 pounds ay 13.421 pounds. Yan. Multiply sa 9%. Bakit 9%? Dahil nga ang corn ay may 9% yan na protina. Kaya ang nai-contribute ng corn ay 1.20607389 pounds na crude protein o CP, protina. Ganun din sa CRM, 50% ang kanyang inclusion, ang 50% ng 53.603284 ay 26.80, 1642, multiply to 6.42 na protina niya, ito ang nai-contribute niya, and so on. Rice bran, yan, at nagtotal silang tatlo ng 4.1998, 1731 pounds na crude protein. Yan. Sa kanilang tatlo, ito ang naibigay nilang protina. Yan. Okay, proceed tayo sa mix B. Step 5B. Yan. Sa mix B, ang timbang na nakuha natin doon ay 37.126,716 pounds. Yan. Mealworm, itong Tenebrio molitor, 25% yung inclusion niya. Kaya ang 25% ng 37.126,716 is 9.28167 pounds. Multiply sa kanyang protina na 53%. Kaya nakapagbigay siya o nakapag-contribute siya ng 4.91928987 pounds na crude protein. At sa malunggay naman ito, yan, Madrid de Agua o yung Tricanthera gigantea ay ito. Kaya ang naging total nilang tatlo ay ito, 11.22340625 pounds crude protein. Yan. Then, ang next na gagawin natin ay pagsasamahan natin yung dalawa, yung mix A at mix B. Yan. Sabi ko nga sa mix A, nakapag-contribute sila ng 4.19981731 pounds na crude protein. Mix B naman ito 11.22340625 pounds crude protein. Pounds pa lang po tayo ha. Ang hahanapin po natin ay percent, 17%. Dapat lumabas na dito yon. Okay? Total protein in pounds ay 15.42, 32, 23, 56. Yan, na total protein in pounds. Paano magiging percent ito? Ganito lang kadali. Yan. Yung total protein in pounds ay i-divide natin sa 90.73. Ito yung actually 100 pounds po ito, di ba? Yung ginagawa o pinoformulate natin with kaya lang binawas nga natin yung fixed ingredients na 9.27 pounds. Kaya ito, natira 90.73. Yan. Multiply to 100 kasi nga kukonvert na natin siya sa percent. Basta kailangan natin siyang convert sa percent, multiply lagi sa 100. Kaya ito na, 16.99904 3401305% CP. Yan. Round up, 17%. Pag percent po, pwede natin i-round up yan. Kuhang-kuha po natin, eksakto doon sa ating layer feed. 17% crude protein. Walang labis, walang kulang. Okay? Kung medyo mabilis po ang aking mga sinabi o presentation, panuorin nyo lang po paulit-ulit yan. At sigurado ako, makukuha nyo yan. Okay? Thank you very much. Sana ay nakapagbigay na naman ako ng kaalaman sa inyo at sana ay makatulong ito ng maganda, lalo na sa ating mga farmers at makapag-create o kumita ng mas malaki.
Maraming salamat po muli at magandang umaga. God bless you all. Thank you.